Ako po ay nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo ulit ng senador at ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. Nung 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya? Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko, kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ay ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin, sad-sad tayo. For how many decades, pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish, yung legacy. Na makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng sabayanang Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikat. Tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo sa taong bayan. Ligasiya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Pero kung ang ligasiya mo, pangit, masama, magnanakaw ka, hindi ka makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun po ang advokasya natin. Yan po ang hinahangad natin. Kaya nandito tayo. Tumatakbo para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. At lagi lang naluluko pagdating ng eleksyon. Ang daming pagdating tuwing eleksyon, masakit sa loob ko na makita ang babait lahat ng mga kandidato. Puro pangako, puro pangako. Yun po ang nakikita ko, puro pangako, puro pangako. Kung lahat yung mga pangako na yun natupad, ang yayaman na ng bawat Pilipino, ang yaman na ng ating bansa. Bayan, imulat natin ang ating mga mata. Yung korupsyon na yan ang pinaka-sintro ng problema ng ating bansa. Ultimo revenue income ng ating gobyerno nawawala na. So yun po, kailangan mag-isip tayo ng mabuti. Maraming salamat po. Sen, follow up pa na isa. Para rin maging fair. Kasi isa yung family ninyo, ang ngayon ang parang ang madalas na sinisilip ng mga critics na mga tumatakbo, lalo na yung mga independent, yung pamilya na sabay-sabay na tumatakbo. At marami ngayon nagsusulong na meron isang grupo, alyansa na nagkakaisang mamamayan, 6 ang tawag sa kanila. Nagko-compile sila ngayon ng mga political families na sabay-sabay na tumatakbo at plano nilang kasuhan. Ano po masasabi po ninyo dito? Yun po kasing tinatanong ninyo na about sa dynasty.
Alam niyo po ang constitution natin, ang batas natin nagsasabi na lahat may karapatan na tumakbo basta ikaw ay qualified sa mga requirements. Ano yung qualification na yun? Marunong ka bumasa, marunong ka sumulat. Pagka hindi mo pinatakbo yung isang tao, inalisan mo ng karapatan. Contradict naman doon sa ano. Ngayon, yan ang clamor nila. Kung may batas na mapasa about sa anti-dynasty, why not? Bakit hindi natin sundin? I-implement natin. Wala pong problema. Ang akin dito hindi para sa pamilya. Ang akin dito hindi para sa sarili ko, kundi para sa bayan. Kung paano umunlad ang ating bayan. Pero, sasabihin ko sa inyong totoo, ito ang reality sa larangan ng politika ngayon. They make politics as a business. 98% o 99% dito sa bansa natin. Hindi ko naman nila lahat. Mayroon namang mga honest dyan. Pero pag nandyan na sa posisyon, gahaman sa pera, gusto magpayaman, at hindi iniisip ang kinabukasan ng mga Pilipino. Iniisip ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino at sa mga susunod pang henerasyon. Katulad ng sinasabi ko, ulitin ko ulit, tandaan ninyo, lilipas din tayo dito sa mundo. Wala tayong madadala. Kahit ano ka pa kayaman, kung sino ka man, wala tayong madadala dito sa mundo, doon sa hukay, sa libingan natin. Yan lang po, alalahanin natin. Kung pag nagbo-boxing kayo, naabangan ng public yung inyong laban, sa pagbabalik nyo sa Senado, ano yung mga dapat nilang abangan, yung mga panukalang batas na ipupush po ninyo? Thank you. Alam mo, may mga importante akong batas na naipasa nung ako ay senador. Mayroon tayong naipasang 51 laws na sa Senado. At isa sa pinaka-importante doon na gusto ko yung Bible holiday. And then yung pangalawa, yung OFW handbook na hindi pa na-implement. Maganda sana yon para protection sa ating mga OFW. Para in case na may mga emergency, mayroon silang matawagan, mayroon silang masasandalan. Dapat, I'm hoping na magkakaroon na ng budget at ma-implement na yung OFW handbook. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkakataon.